Marami excited dito sa sunod na laban ni Carl James Wonderboy Martin. Isa ka ba dyan? Kamakailan lamang po ay nag-announce na si Carl James Martin sa kanya pong official Facebook account ng kanyang laban. At samot-sari ang reaksyon ng mga boxing fans. Dito sa video na ito, pag-usapan natin ang tunay na nararamdaman ko dito sa laban na ito. Yung totoo lang ha. At most requested din itong content na ito, no? Carl James Martin versus Ruben Tostado Garcia sa Mexico sa darating pong November 30. Gusto niyo ng pawang katotohanan? Sisingit din natin yung mga nire-request ng fans. Bakit daw hindi na lang Martin versus Ngitumba? Bakit hindi nga ba Martin versus Ngitumba? Mukhang mas maganda daw yan. Ano? Shoutout ko muna si Ryan Lenguaje for requesting this comment. Ano lang kayo dito? Basta keep commenting tapos try ko talagang gawin po yung mga gusto nyong klaseng content. Ano? At bago ko simulan ito sabihin ko lang sa inyo delikado tong laban na to para kay Martin. Ayaw nyo maniwala. Delikado nga. Sobrang delikado nito at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Siyempre pakita ko muna para sabihin nyo naman gawa-gawa ko na. Yan talaga yung may nag-request. Yan. Okay? So, shoutout sa iyo, sir. At simulan na natin ang usapan. Here comes the boom boom pa. Makinig hanggang sa dulo kasi malalaman mo bakit delikado. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This video is presented to you by Arena Plus, Astig sa Sports. Napakaswerte ko talaga. Nandito ka kahit hindi ka sumero content. Swerte ako dahil may Arena Plus. Kahit na dami kong bashers, nandiyan pa rin sila sumusuporta sa akin. Tagal na nito. At anyway guys, gusto ko lang sabihin na talagang thankful ako sa inyo. Ito na, sabihin ko na. At nagtataka lang ako bakit may mga sponsors pa rin tayo. Hindi pa rin nawawala sponsors. Baba na nga ng views. Feeling ko dahil dahil pogi ako. Joke lang, pinapatawa ko lang kayo na. Anyway, remind ko lang kayo na pwede po kayo mag-message sa Facebook page ko para po sa Arena Plus link. Pwede kayo manood ng NBA, minsan may boxing din dyan. At syempre, baka may cashback kayo pag nag-deposit kayo. Kung usapan swerte na tayo. Usapan swerte. Si Carl James Martin, swerte talaga. Alam mo kung bakit? Kasi may laban siya bago ang Pasko. Diba? At least may pera bagong Pasko, importante naman yan. Pero alam ko hindi naman yan ang gusto nyong malaman. Ang tanong siguro ng mga tao, bakit tostado ang kalaban ni Martin? See what I did there? No, well, that's a pun. But bakit daw po yan ang kalaban? I mean, bakit yan lang? Pakita ko muna yung record. Sino ba tong kalaban niya? Ito po yung record ng kalaban. Yan. Ruben Tostado Garcia, 27 wins, 14 ang talo. At isa ang tabla. Veterano po, pero hindi rated. Ano masasabi nyo? Comment muna. Yung totoong comment Nabasa ko na actually yung mga ilang comments. Sabi, bakit hindi daw rated? Hindi magaling. Sino yan? Magtataho. Tostado yan kay Martin. At marami pang iba. Karamihan nakakatawa. Pero meron din namang medyo nakakasakit. Bakit daw, sabi ng iba, bakit daw hindi na lang ilaban yan kay Ngitumba? Ito na. Sasagutin ko. Ang mga haters talaga, no? Marami talaga mga haters ng kahit sino po, pati Team Wonderboy, mga followers. Ito po yung opinion ko, Ready na ba kayo? Well, obvious naman na pampapawis lang ulit itong laban na ito at naiintindihan ko. Masyado kasi kayo nagmamadali. Sa mga haters, no? Bago po kayo mag-react na yung idol nyo, wag ko na nga sabihin yung idol, diretsahan na tayo, bago nyo sabihin na mag-react yung mga fans ni Casimero, bakit pag si Casimero hindi rated? Bargabi kayo mag-react, bakit yan ang kalaban? Pag hindi sikat, nagagalit kayo. Bakit? Bakit hindi? Diba si Casimero sikat? Anyway, unang-una, ito yung dahilan po, no? Sa mga nagtatanong. Si Casimero, siya po yung nag-a-announce na next na kalaban niya si Inoue, si Nery, si Alim, at kung sino-sino pa mga sikat po na mga boxers, mga big time, mga rated boxers. Pero sa bandang huli, hindi naman yun na nangyayari. So talagang umaasa yung mga fans. Si Martin po ba nagsalita? Siyang hinahamon. Di ba? Hinahamon siya ni Ngitumba. Teka, number 2 siya sa WBO. Di ba? Si Martin, dapat malakas din ang mga kalaban niya. Yan ang mga wika ng mga fans. At naintindihan ko at dahil fans po kayo. Pero dapat yan talaga makakalaban niya yung malalakas. Totoo naman. At yung mga rating. Pero tanongin nyo sino ba yung maka rating? Tingnan mo, pakita ko sa yung rating ito
Ay, hindi pala yan yung rating. Saan ba yung rating? Ito, yan. Okay. Sino ba yung nasa taas niya? Si Sam Goodman. Si Sam Goodman po, may laban na kay Inoue sa December 24. Hindi niya na makakalaban yan. So, sino yung pwede niya bakit dapat, sir? Bakit hindi yung Gitumba na lang makakalaban niya? Yan ang sabi ng mga tao. Pwede naman sanang makakalaban Martin versus Gitumba, hindi naman po malayo yan. Number 8. Pero, syempre, number 8, magaling din naman si Gitumba. Mag-offer po yung promoter ni Gitumba. Diba? Silang gumastos kasi bakit naman si Martin ang magkahamong kay Gitumba? Ano ba makuha niya kay Gitumba? Diba? Yung mga fans, wala. Siyempre gusto ng mga fans yung mga ganyan mga laban, interested sila. Pero business side, come on. Wala makukuha si Martin dyan. Unless may malaking pera na i-offer yung promoter ni Gitumba. Mukhang si Gitumba pang nag-iintay ng offer It doesn't make sense kumbaga. Okay, sino pa? Unang-una, kung titingnan niyo po yung rating para maliwanag, siya na sunod kay Sam Goodman. Ibig sabihin, next year, baka magulat kayo, Martin versus Inoue. Gets niyo yung business move, no? Naintindihan niyo na? Maliwanag na po ba? Pag natalo si Sam Goodman next year, or kahit manalo, siya na po yung next sa WBO belt. Number 2 siya Bakit pa siya mag-risk? Lalo na kung wala namang pera. Ganyan po ang matalino at magagaling na handler. Eto naman, sabi ng iba, sir, kasi sobrang hina naman ang kalaban niya. Sobrang hina daw. Teka. Paano mo nalamang mahina? Napanood mo na ba? Pero may valid point naman kayo. Kasi syempre, magandang rating ni Martin at undefeated siya. Pero hindi natin sure kung mahina yan. Kung nagbe-base lang kayo sa record, tatanungin kita. Ikaw, sige. So, sabi mo mahina. So, malakas para sa'yo si Martin. Lalo yung mga Casimero fans, malakas ba para sa'yo si Martin? Mas magaling ba si Martin kay Casimero? Kasi may talo na si Casimero at sa Gitumba, may talo na rin. Tas mas mataas pa yung rating ni Wonderboy Martin. O ano sagot dyan? Gumamit kasi tayo minsan ng utak, guys. At saka, naalala nyo po ba, nung panahon po ng Pinoy Pride o yung mga dating boxer, yung kasabihan na bago pa nauso yung mga Japan fight na, sabi sa mga kasabihan, let's get, pag ang Pilipino po ay lumalaban na sa Mexico, ibig sabihin, hinahanda na yan, ginugroom na yan. Yan, Nagets niyo po ba? Ito po ay calculated na laban. Okay? Aminado naman tayo sabihin ko sa inyo yung totoo. Aminado tayo na dapat si Martin, subukan Pero mas maraming alam po yung kampo nila, no? At pero sa tingin ko kasi syempre may mga basher. Kahit siguro ang makita ng kahit sino siguro makita ng bashers na kalaban ni Martin, mayroon pa rin masasabi, no? Malaki kasi expectation ng mga fans kay Wonderboy. Actually, this is a good thing, Wonderboy, at saka sa mga fan ni Wonderboy. Kasi mataas ang tingin nila kay Wonderboy. Talagang hinahanapan nila ng magandang laban. So, matutuwa pa ako sa mga bashers na nag-i-expect na mataas. Alam nila na magaling si Wonderboy. Kaya gusto nila na magandang laban. Pero, unfair pa rin, Sir Pao. Bakit si Casimero pinipilit nyo na dapat makalaban na yung magagaling? Kasi naman, may edad na si Casimero, no? Kailangan niya ng labanan si Inoue kagad. At although malakas pa rin si Casimero, pero 35 years old si Casimero, 25 pa lang si Martin. Kumbaga may 10 taon pa na ito si Martin. Ito nga 35, naghahanap pa ng laban ng Inoue. No, agree naman ako sa inyo na hindi pa ganong kasubok si Martin. Real talk na. Pero ngayong hawak na siya ng MP Promotions at nagde-training po sa Las Vegas, saan pa ba patungo yan? Alam ko kung alam nila kung kailan magiging ready ang boxer nila. Alam din nila kung ano yung magandang deal, no? Para naman kayong bago. Ito yung mga fans na salita lang ng salita. Naalala niyo po ba sina Mark Magsayo, Jonas Sultan at iba pang mga boxer na hawak po ng MP ni Sean Gibbons? Sa pangatlong laban, kumobra yung mga yan Pangalawang laban pa lang to. Tsaka bata pa. Relax. No? Tingnan nyo muna yung, kumbaga yung history. So, intay-intay lang kayo. And of course, importante kasi syempre magandang deal. Pero at the end of the day, ito yung masasabi ko, delegadong laban pa rin ito para ka po kay Wonderboy Martin. Dahil bawal siya matalo dito. Kumbaga, added pressure ito, lalo na dayo siya, promotion ng iba, sila yung gumastos, yung promoter sa Mexico. Pag natalo siya, sang katutak na bash. At syempre, ang pinaka-importante, yung bash, wala namang kwenta yung normal na yan ngayon Ang importante
binibuild up siya doon. Bawal siya matalo sa isang, kumbaga, papapawis. Sa tingin ko nga, baka paabutin ni Wonderboy ito ng rounds kasi naalala niyo ba kung anong ginawa ni Wonderboy sa kanyang unang laban sa Mexico? 2 rounds lang. Diba? Yan. At saka, kung feeling nyo pinagtatanggal ko si Wonderboy, hindi naman ako Team Wonderboy. Alam nyo kung anong team ko? Ang team ko ay Team Pilipinas. So, lahat po ng boxer sinusuportahan natin. Kala nyo lang hindi. Okay, ikaw anong team mo? Team Basher? Ikaw talaga.